well-maintained talaga itong kanilang subdivision. Kaya maraming nahihikayat na dito tumira sa Tahanan Village. Great day, home searchers! Welcome to another episode of HomeSearch.ph House Tour. Nandito tayo ngayon sa Tahanan Village, Parañaque City para i-explore itong brand new modern Japanese design house. Pero bago tayo mag-start, pakiclick muna ang like, subscribe at notification bell ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay na pwede mong maging dream house. At para sa kumpletong listahan ng mga houses for sale or for rent, i-visit mo lang ang ating website na www.homesearch.ph. We have many properties that will perfectly suit every budget. Kaya dito ka na mag-home search. My name is Eva. I'm your friendly licensed real estate broker. At samahan nyo na ako dito sa ating brand new Japanese design house. Let's get started. Dito na tayo sa ating pedestrian gate dumaan. Number 68 ang house number. So, swerte sa mga Chinese. So, kung ikaw ay Chinese, definitely you will like this house. While entering dito sa ating Japanese design house, bigyan ko muna kayo ng konting idea about Tahanan Village. Alam nyo ba na ang Tahanan Village ay isa sa most sought after subdivision dito sa Parañaque City? Unang nangang dahilan ay because ang kanilang consistent and exceptional attention sa kanilang security. So that means highly secured itong subdivision na to ever since. At syempre, kung napunta ka na dito sa Tahanan, malamang napansin mo na lahat ng kanilang mga streets laging clean, neat, and well-maintained talaga itong kanilang subdivision. Kaya maraming nahihikayat na dito tumira sa Tahanan Village. Dahil sa magandang subdivision na ito. Tara, pasok na tayo. So on this side, kita natin meron tayo ditong rainforest garden. Tapos, this is the way towards our main door. So, ito na yung ating pinaka-patio, katabi lang ng ating main door. Dito naman tayo sa ating parking. So, 2-car garage, covered. At kung mapapansin niyo yung ceiling treatment, gamit natin, woods na talagang magaganda siya. Social na social ang dating. Ito na yung papunta sa ating service area. Alam nyo ba na ang bahay na ito ay malapit lang sa jewel ng Tahanan Village? Walking distance ito sa kanilang clubhouse na complete amenities. Meron silang swimming pool, parks, playground, soccer field, at meron pa nga silang simbahan. Ma-appreciate nyo talaga itong subdivision na to. Silipin natin itong papunta sa service area. Meron tayo ditong service gate na may access dun sa ating parking at eto na nga yung papuntang service area. So, una nating makikita yung door na ito. Definitely, because of this kind of door, alam natin ito yung bathroom ng maid's room. Way papunta sa ating main kitchen. Siyempre, yung lalagyan natin ng ating washing machine, covered. Ito ang ating service kitchen. At ito naman yung ating pressure tank and booster pumps. Kung niisip mo na baka mawalan ng tubig, okay lang kasi hindi ka mawawalan at siguradong malakas ang shower sa ating second floor. Papunta tayo dito sa ating maid's room. So, this is our maid's room. Meron pa dong papunta, yun naman papunta sa ating garden. Mamaya masisilip natin pag nasa loob tayo. Tingnan natin yung ating main door. And we are back here sa ating parking. Papunta tayo sa ating main door. So, this is our main door. Meron siyang side lights para maliwanag sa loob. Fully covered yung ating patio, tsaka yung parking. So, kung galing ka na sa sasakyan, tapos gusto mo nang pumasok sa iyong bahay, hindi ka mababasa, hindi ka rin maiinitan. Malapit lang yung main door dito sa ating parking. So, mataas ang ating main door. Meron siyang stainless steel na door handle. Swing door siya. Tara, silipin na natin yung loob. Now, welcome to your modern Japanese-inspired house. Ang ganda ng ating living and dining area combined. So, dito muna tayo sa portion na to. Nakita nyo naman, pwede siyang gawing parang family area or media room. Kasi meron siyang outlet for your TV. Pwede tayong mag-setup dito ng couch, dito sa area na to. At maliwanag because of these mga owning type windows. Napansin ko, meron tayong glazed ceramic tiles na malalaki. Tapos pag tumingala ka sa ating ceiling, combination yung mga ceilings na ginamit. Meron tayong recessed ceilings at meron tayong mga drop ceilings dito. Ito naman ang ating another patio.
So kung gusto mong maging maluwag ang iyong bahay, pwede mo siyang buksan. So that means pwede ko siyang hilahin hanggang doon at mawawala lahat ng ating mga doors. So extended na ang iyong living area. Meron ka pang Japanese style garden dito. May mga screens. At meron na ring mga net. Napansin ko, medyo yung mga net niya pine. So hindi makakapasok ang lamok or mga any kind of insects dito sa iyong bahay. Now, konting lakad lang, nandito na tayo sa ating dining area. So kung yung living room, merong glass na kagaya nun, pareho sila. Ito namang dining area, meron uling ganitong sliding door na glass na pwede rin nating buksan hanggang doon. Ayan, pwede pa siyang hilahin. So yung ating dining area, mau-open siya up to the covered lanay. Silipin natin tong kanilang lanay ulit. Breezy dito sa kanilang lanay. Siyempre marami tayong mga plants here. At the same, kagaya dun sa kanina, kung titingala kayo, makikita nyo na may mga security grills. Tapos may mga pine nets. So kahit dito ka matulog, hindi ka matatakot. Baka ikaw kagatin ng lamok or any insect, wala kang magiging problem doon. Tapos, meron pa siya ditong additional garden. Ang daming garden nito all throughout the house. Meron pa ring gate para kung gusto mo ditong isara, pwede pa rin. Ito uli yung kanina na lanay. So, merong lanay sa living room. Tapos, may lanay uli sa may dining area. Pasok na uli tayo. Napansin ko, dun sa mga bahay na hinaus tour natin, commonly, yung mga bagong bahay, ganito yung mga layout nila, mga open layout, open ground floor plan. Sa palagay ninyo, gusto nyo rin ba yung mga ganitong klase ng layout, yung mga open layout o mas prepared yung mga closed layout? Yung mga closed naman, yun yung mga may mga division, yung living, yung dining, yung kitchen. Itong mga ganitong layout naman, talagang open layout siya. Kaya kitang-kita mo yung living, at saka yung dining, pati yung kitchen. So that means, mas maaliwala siya. Pero syempre, kayo naman, meron kayong mga preferences sa mga layout ng bahay. So comment nyo sa akin below kung anong klase ng layout ng bahay ang mas preferred nyo. Yung mga ganitong open layout o yung mga closed layout. Well, kanya-kanyang advantage yan. Kagaya nito, ang advantage nito, syempre, ang dami mong nakikitang space. At syempre, mas marami kang lights, natural lights, because of the kind of layout na meron dito sa bahay na to. Now, let's go here to your kitchen. Meron tayong magandang center island. This is white granite. Napansin nyo, may design pa yung paa ng ating center island. So, very useful siya. Pwede kang maglagay dito ng mga stools. Pwede mo siyang gawing breakfast nook. Ayan. So, useful talaga yung mga may center island na kitchen. We have our double sink. Yung ating mga faucet, movable din siya. Maraming natural light dito sa ating washing area because eto ring mga windows na to is nabubuksan up to that point. So, maliwanag. Since meron naman ditong mga security grills na may net, okay lang kahit buksan mo ito. And dito tayo sa ating stove. Meron tayong double burner stove dito. At meron tayong range hood na sleek yung design niya. Silver. Marami din tayong mga cabinets. Lahat ng mga ganitong klaseng cabinet, mga soft close to. So, pag sinarado mo siya, nagkukusa siyang sasara. White granite countertop pa rin lahat ng mga countertops natin all throughout the kitchen. And, ang ganda nito, may kasama ng oven. This is brand new itong ating oven. Frank, yung kanyang brand. Ito naman yung microwave. So that's included in the house. That means our kitchen is a fully fitted kitchen. At meron na naman dito mga additional storage. Maganda talaga sa kitchen yung marami kang cabinets, drawers. Kasi ang dami nating mga kitchen utilities at kitchen tools. Yung mga cutleries natin. Kaya dapat sa isang kitchen talaga punong-puno tayo ng mga storage areas. And yung kanina, if you will remember, ayun, nakita natin yung ating tank doon. Papunta na ito sa maid's room uli, sa service kitchen, tsaka dun sa ating washing area. And we have another door. Let's see kung anong door to. And this is a powder room. So sa mga guests ninyo, meron pa siyang ginamit na ganitong mga decorative tile stone. May ilaw pa.
Meron pa ditong platform. Of course, we have our water closet at yung ating pedestal sink. Tingnan naman natin yung ating second floor. We're back here on our dining and living area combined. Naiisip pa ng mga architect yung mga ganitong mga glass, mga holes, para naman magkaroon ng liwanag dun sa ating staircase. At para lang may idea kayo kung ano to. Nandito naman yung ating electricals. Let's go up! Ang lapad nitong kanilang windows dito. At hindi siya fixed windows ha. That means, kung gusto mong i-open, pwede siyang i-open. Itong window na to, na-open siya. We are here at the second floor landing. This room is a family area, pero convertible siya. Kung gusto mong medyo private itong iyong family area, nasasara siya. Tapos kung gusto mo siyang gawing bedroom, halika. Meron kang walk-in closet dito at may access ka pa papunta sa ating balcony. Nakalak nga lang. See, pwede siyang maging bedroom, pwede siyang family area. At yung mga ganitong windows, ang tawag dito awning type windows. Yan, pag binuksan mo siya, yung mga ganitong windows, kahit malakas ang ulan, hindi papasok kasi awning type siya. So, this can be your bedroom number 1 or your family area. Tapos, malaki itong hallway mo dito sa iyong second floor. Punta tayo rito sa bathroom. This is a shared bathroom kasi meron siyang door dito sa isang bedroom. Silipin natin yan mamaya. Maganda naman yung pagkakadesign ng kanilang bathroom. Merong malaking window. Yan, nabubuksan din siya. Ang ganda ng rain shower natin. Malaki. Tapos meron tayong hand shower, bathroom niche, our water closet, malaking mirror, yung basin natin. Silipin natin tong another bedroom. So, yung bathroom, ito naman yung access niya. Ito na siya ulit, yung bathroom natin. So, we have floor-to-ceiling cabinets. Yung ating flooring, laminated wood flooring. We have awning type windows. Bihira ko itong makita sa mga bahay na yung window mo, merong garden. So, pagtingin mo, makikita mo yung garden. Tapos, yung ganitong style ng mga garden, ang tawag dito parang rainforest design. Meron pa siya ditong water feature. So, gumagana to. Ganda nung pagkakagawa nung window na may garden. Meron kang window garden dito sa bedroom na to. I guess this is the master's bedroom. Meron siyang CCTV. Nandito yung CCTV cameras. Kagaya nung nakita nating garden window, meron din ito. Siyempre, master's bedroom eh. Kailangan meron din siya. Ito yung magandang klase ng window. Lahat nabubuksan up to the end. So, isa na lang yung natirang panel. Tapos, you will see your Zen design garden. Yung mga ganitong bato, parang yun yung objective nitong design na to eh. Para magmukhang garden style yung kanyang garden window. Tapos, pag binuksan mo to, okay lang. Meron tayong security grill sa gaya dun sa baba. Tapos, yung mga nets na ginamit, yung maliliit, kahit lamok, hindi kayang pumasok. So, pagbukas to, ayaw mo mag-aircon, marami kang papasok na air. So, presko dito sa ating master's bedroom. And this is where you should put your king-size bed. Kasi opposite niya, meron tayo ditong outlet para sa ating mga cables. And syempre, yung ating CCTV. So, this house is a CCTV ready. Kita na natin, meron na kagad siyang 9 cameras all throughout the whole house. Meron pa tayo dito mga cabinets. So, marami kang storage space sa iyong master's bedroom. Ayan. Papunta tayo dito sa ating master bathroom. At una kong nakita ang kanilang walk-in closet na merong floor-to-ceiling glass sliding doors. Kitang-kita mo ang iyong sarili pag nagbibihis ka. Meron dito sa side na to, meron dito sa side na to. So, para siyang his and hers. Itong ating walk-in closet, may provision din for air condition. At pwede ka pa dito maglagay ng iyong dresser. Dito na tayo sa ating bathroom. Yung combination ng mga decorative stone or decorative styles like yung white and gray, yan na nagbibigay ng modern look dito sa ating master bathroom. Pati yung ating wood tiles na kulay white. Yan. Ang ganda ng effect pag pinagsama-sama mo yung mga ganitong klaseng color palette. And of course, we have our double sink. His and hers na siya. At meron tayo ditong mirror.
mga cabinets, marami dito sa ating bathroom. Let's see the other rooms. Ito uli yung ating hallway, papunta sa ating family area. Ang laki ng bedroom din na ito ha. At ito lang ang bedroom na may bay window. Parang bago lang itong lagay na foam. So bagong-bago pa siya, naka-plastic. Meron tayong mga throw pillow. At meron tayo ditong corner window. Mga owning type din. Ang liwanag nitong bedroom na ito because of those windows. So malaki siya. I think this is a good size bedroom. Na meron na siyang floor-to-ceiling cabinet na modular dito at dito. So, sa inyo na maraming mga damit, mga gamit, okay na okay itong ating bedroom na ito. Maluwag siya at maraming cabinet. This is the way to the bathroom. So, para medyo space saver ang ginamit ng architect yung ganitong klaseng door. Ang tawag dito, pocket door. So, yan, nakatago lang siya. Dito na tayo sa ating bathroom. We have our sink, our water closet. Ito yung ating shower area na may double shower. At syempre meron tayong mga tempered glass. Laki-laki naman itong mirror na to. Life-size mirror. So pag akit mo pala ng second floor, kita mo na kagad ang iyong sarili. Let's have some recap here in your modern kitchen. The lot area of this property is 280 square meters at ang ating floor area is about 450 square meters. At ang frontage nitong bahay ay nasa 14 meters. We have 3 bedrooms, 3 bathrooms, meron tayong family area na convertible then into a bedroom, and meron tayong maid's room with own bathroom, 2-car garage. And for me, this house, this modern Japanese house is stylish and chic. So you got to see this. And we have seen the entirety of this house. Please share this video sa inyong mga friends or sa mga families na maaaring magustuhan itong bahay na ito, or kung ikaw mismo gusto mong makita personally itong bahay na ito, you just have to call me on my numbers on the description box below. And please leave a comment kung anong part ng bahay ang pinaka nagustuhan mo. At kung ikaw ay seller and you want to lease your property, you just have to email us at homesearchph@gmail.com. And for more house tour like this, please don't forget to like and subscribe to our channel, Home Search Philippines, where dream homes are found. Once again, I'm your host. My name is Eva. Thank you very much for watching. Lagi po tayong mag-iingat. God bless us, and I will see you again.